God. So, ang topic ko po this morning is about the blessings of waiting on the Lord. Praise God, kasi sinabi na ni Pastor Archie yung aking text. But before po tayong magpatuloy, meron po muna akong gustong panoorin natin. Maikli lang po ito. About the rebirth of an eagle. So, pwede po nating panoorin. This is a story of an eagle. An eagle has the longest lifespan of its species. It can live up to 70 years. But to reach this age, however, the eagle must make some tough decisions. In its 40th year, its long, flexible talons can no longer grab prey, which serve as food. Its long, sharp beak begins to bend. Its old, aged, and heavy wings, due to their thick feathers, stick to their chest and make it difficult to fly. Then the eagle is left with only two options: die or go through the painful process of change. The process requires that the eagle fly to a mountaintop and sit on its nest. There it knocks its beak against a rock until it plucks it out. Then the eagle will wait for a new beak to grow before it plucks out the talons. When the new talons grow back, the eagle starts plucking its thick, heavy feathers. And after this, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for another 30 years. Why is the change needed? To survive and live. We too have to start the change process. We also have to pluck our unpleasant memories, negative habits, and fixed mindset. Only freed from the past burdens can we take advantage of the present. Let's soar again. Siya ay dapat pagdaanan niya yung process of change. Ano yung change na yon? Yung beak niya, kailangan niyang basagin para mabuhay ulit. O tumubo ulit. Yung kanyang feather, pagkatapos niyang, tawag dito, tumubo, iisa-isahin po niyang tanggalin yung mga feather na yon. At pagkatapos nun, panibagong another 30 years na papailan lang na siya ulit. Kapag bago na ulit yung kanyang. So anong reason nito? Bakit kailangan niyang pagdaanan yun? To survive and live. To survive and live. At bakit kailangan niyang pagdaanan yun? Kasi kailangan matanggal yung mga unpleasant o mga iba't ibang ugali. Diba? Kung sa atin, i-apply natin sa ating buhay. So napakaganda po kasi na patuloy nating makita po yung buhay ng isang eagle. Sa Bible, dalawa lagi yan, the lion and eagle. At napakaganda pong mapag-usapan natin yung buhay po ng eagle as stated in Isaiah 40
verse 31. Ano ba yung blessing ng paghihintay sa about waiting on the Lord? Okay, so pwede boy, ano po ng aking PowerPoint. So sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31, Isaiah 40 verse 31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. Sa ibang translation, those who hope in the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They will walk and not worry. Ayan. Okay, so yun po yung sabi ng Isaiah 40 verse 31. Sige, paano muna habang inaayos po ng ating technical team. At sa may mga Bible po, kung meron po kayong mga Bible, Isaiah chapter 40 verse 31. Sige, pakilabas na lang kapag okay na po ang ating PowerPoint. Isaiah 40 verse 31, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. So yan po yung sabi ng Panginoon. Those who wait. Sabi ng ibang translation, those who hope in the Lord shall renew their strength. Tingnan po natin, pag-aralan po natin, ano ba yung wait? Ano ba yung ibig sabihin ng waiting on the Lord? Ano ba yung mag-intay, mag-wait kay Lord? So wait, sa Hebrew po nito, sabi rito, kava, na ang ibig sabihin is to build together. Build together to be entwined with God. Yung talagang naghihintay ka sa Panginoon, naging close ka sa Panginoon. Sabi nga dito yun bang lubid, yung entwine na talagang dikit-dikit talaga na hindi ka makakawala dun sa ng Panginoon. So ibig sabihin yan po yung waiting in Hebrew word. To be entwined with God, to be or become very close involved with each other. And to wait actively with anticipation, hopefully watching God to act. Yan po yung mga ibig sabihin ng wait in Hebrew word. To build together, to be entwined with God, to be or become very closely involved with each other, and to wait actively with anticipation, hopefully watching God to act. As we wait on Him. Maaring iba-iba po yung kalalagayan po natin. May mga panalangin po tayong hinihingi kay Lord, may mga kahilingan tayo sa Panginoon. Pero ito po yung nagagawa doon. Just wait, be strong, take heart, and wait on the Lord. Sabi po ng definition ni sabi po ni WRB, to wait upon the Lord means that you develop a very close relationship with the Lord. Yung waiting po natin sa Panginoon, ang ibig sabihin po nito, na-develop yung very close relationship natin sa Kanya. Malapitang relationship natin kay Lord, and you are passionately involved in what God is doing. Yun ho yung nagagawa ng to wait upon the Lord. Una pag-aralan ho natin, to wait upon the Lord means that you develop a very close relationship with the Lord. Sa mga nag-take po ng one-to-one discipleship, meron po tayong topic po doon about devotion. Meron po para maging matibay ang ating relasyon. Sino man yon? Kaibigan, asawa, magulang. Yung relationship, para maging matibay, kinakailangan ng komunikasyon. Tama? Dapat lagi kayong nag-uusap. Diba?
At yung sa pag-uusap, hindi lang ikaw yung nagsasalita, kundi hinahayaan mo rin yung kausap mo na magsalita. At yun po yung relationship. Mabibuild yung strong relationship. Ganon din po sa relationship natin sa Panginoon. Kapag tayo po ay nananalangin, okay, pag tayo po ay nagpe-pray, kausap natin si Lord. Hinihingi natin yung mga kahilingan natin, pasasalamat natin. Tayo po yung nakikipag-usap sa Panginoon. Tama? Nakikipag-usap tayo kay Lord. At yung pangalawa naman, pag siya ay nangungusap, siya ay tayo ay nagbabasa ng Bible, siya naman po yung nagsasalita sa atin. Amen ba? So napakahalaga mga kapatid, para maging very close and strong relationship natin kay Lord, hindi pwede pong magkahiwalay yung dalawang to. Yung ating prayer at yung ating pakikinig o pagbabasa ng Bible. Praise God sa mga kapatiran na patuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon. Every Sunday, nandito po kayo para makinig. Pero alam niyo po ba, na hindi lang every Sunday kasi napakasagana po ng ministry ng The City of the Lord. Meron tayong araw-araw, di ba? Sino po rito nanonood pa po ng SCB live streaming natin every 5 o'clock? Ay, hello. Hello. Meron tayong 5 o'clock. At tingnan po natin, kapag tayo po ay nakikinig, sabi rito, nangungusap si Lord sa atin. At kapag tayo naman ay nananalangin, ito naman yung panahon na tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon. Doon po nabibuild yung close relationship natin sa Kanya. To wait upon the Lord means that you develop a very close relationship. Habang hinihintay, hope, sabi nga ng Bible, isang translation, when you hope in the Lord, you will renew your strength. Sabi rito, with the Lord, and you are passionately involved in what God is doing. Hindi ka lang kayong dalawa ni Lord, nagbabasa ka, nagtumatanggap ka, but passionately involved in what God is doing. Amen? Ikaw ay talagang kumikilos, gumagawa ka passionately para kung ano yung pinagagawa ni Lord, ito yung ginagawa mo. Kasi dun po dapat ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi ka lang tanggap ng tanggap, kundi ikaw rin ay maging daluyan o kasangkapan sa buhay ng iba. Ano po nito? You share. Sa atin po ngayon, gusto po naming ma-establish dito sa church ang discipleship. Diba? Kaya kung mapapansin nyo, lahat, gusto po namin kayong ma-involve sa one-to-one discipleship. Kasi gusto po namin makapag-raise ng mga disciple maker na pwedeng gamitin ng Diyos, hindi lang sa loob ng church, but to your sphere of influence. Amen? Amen ba? Kaya if you passionately involve in what, ito po yung meaning ng to wait upon the Lord. Hindi ka lang kasi maghihintay, sige Lord. Iintayin ko kung anong nais mo ipagawa mo. Ito na po yun. Sabi dito, passionately involved in what God is doing. Marami pong bagay na pwede po tayong magpagamit sa Panginoon. Meron po rito mga estudyante, di ba? Mga empleyado, mga nagtratrabaho. If you passionately involve in what God is doing, hindi ka magiging andyan lang, nakikinig, nakaupo, kundi after nito, magkakaroon po tayo ng desisyon na gagawin po natin yung pinagagawa ni Lord sa inyong buhay. Amen ba? Amen? So, hayaan po natin na tayo po ay maging daluyan ni Lord sa buhay po ng iba. Siguro isipin natin, ang tagal ko na kay Lord. Ilang taon ka na sa Panginoon, bilangin mo, ilan na ba yung nadala ko kay Lord? Ilan na ba yung aking naabot para sila ay makaranas din ng kaligtasan?
passionately involved in what God is doing. To wait upon the Lord, ito po yung meaning nun. Strong ang relationship mo kay Lord. Alam niyo po, pag malapit ka kay Lord, pagpatuloy na nakikipag-ugnayan ka sa Panginoon, even yung laman ng puso ni Lord, ipaparamdam niya sa'yo na itong taong ito, nangangailangan to, itong taong ito, kailangan niya ng panalangin, kailangan niya ng kagalingan. Pwede po tayong gawing daluyan ni Lord para ipanalangin, para bahagian, para sila po ay makakilala sa Panginoon. Ano po yung point ko this morning? Nais po nating maging kasangkapan ng Diyos sa buhay ng iba. Amen? Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Kasi very privileged po tayo. Nilikha ka ng Diyos kasi may purpose siya. Alamin po natin ano yung purpose. At ito po ay maging kasangkapan po tayo sa buhay ng iba. Amen. Kasi napakarami pa pong tao eh. Minsan tingnan mo yung katabi mo. May kabigatan o may problema na nangangailangan. At hindi lang dito, mismo katrabaho mo, kaklase mo. At pag sensitive ka, at very close yung relationship mo kay Lord, di ba? Hindi ka mahihiya. Sa totoo lang, ako po ay, takot po akong ganito. Patrabahuhin mo na ako behind. Magtatrabaho ako, tatrabahuhin ko yan. Pero yung magsalita po ng ganito, pero sabi ko, Lord, gusto kong mag-out sa comfort zone ko. Kasi pwedeng meron at meron kang paggamit na gagawin ang Diyos sa ating buhay. Sabi ni Miles Monroe, ang pinakamayamang lugar, hindi yung mga mall, hindi yung mga maraming ginto, kundi daw sementeryo. Bakit sementeryo? Kasi doon nakabaon yung mga potential skills na hindi ginamit. And praise God, kasi naniniwala po tayo, and I pray and I believe na anuman yung kakayanan mo, anuman yung talent mo, skills mo, gamitin po natin to para po sa Panginoon. Amen? Amen? The city of the Lord Church. Hallelujah. Hallelujah. To wait upon the Lord means that you develop a very close relationship with the Lord and you are passionately involved in what God is doing. Sumasabay ho tayo dun sa pinagagawa ni Lord sa ating pong mga buhay. Ano ba yung result ng waiting? Sorry. Yan. Ano ba yung result ng waiting? Sabi po kanina, di ba? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. But they that wait upon the Lord shall gain new strength. Ano sabi dyan? Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. Finally, be strong in the Lord. Yan, be strong in the Lord. Pakisabi mo nga sa katabi mo, be strong in the Lord. Be strong in the Lord and in the strength of His might. Magpakatatag ka sa Panginoon. Sabi rito, be strong in the Lord and in the strength of His might. Sabi rito, put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers. So ang kalaban daw po natin, hindi flesh and blood, but rulers, principalities. Against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Kaya mga kapatid, as we wait, ito po yung result, as we continue to wait on the Lord, we will gain new strength. At sabi ni Pablo, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Magpakalakas ka. Magpakatibay ka. Hallelujah. Okay, next. Sabi rito,
Di ba kanina, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Ang isa pong eagle, sabi dito, meron po akong napanood din sa YouTube. Yung mga eagle, alam niya pag may bagyo. Pag may paparating na bagyo, alam niya. At ang ginagawa niya, aakyat siya doon sa pinakamataas. Sasabayan niya yung hangin para maiakyat siya at umibabaw siya sa storm. Hindi niya tinakasan yung storm, but he uses storms para siya maiangat. He uses storms para siya mas lalong umangat at umibabaw sa bagyo. Alam niyo yung eagle, 'di ba? Napakatalino, napakagandang laging magamit sa atin, sa buhay natin. Maybe you are facing different challenges. 'Di ba? May mga kinakaharap kang mga challenges ng buhay mo. Tingnan natin yung eagle. He uses storm. Hindi yun yung nagpapabagsak sa kanya yung pagsubok. Kundi yun yung ginagamit niya para lalo siyang pumailan lang, lalo siyang malampasan niya yung bawat pagsubok ng kanyang buhay. Same thing din sa atin. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Sabi ng James, consider it pure joy when you are facing different kinds of trials. Consider it pure joy. Huwag kang lumayo kay Lord pag, ano ba to? May pagsubok na naman ako. Meron po akong kakilala. Meron po siyang breast cancer. Natanggal na yung isang breast niya. Ilang chemotherapy na yung ginawa sa kanya. Hoping na nawala na yung cancer cell. So, okay na. Pero mga ilang buwan, nakakapana naman siya ng bukol. Tapos dun sa bukol na yun, pina-check, may ilan na active na naman. So, ginawa ko, sige lang, pray, encourage. Panibago na naman kasing pagsubok eh. So, akala okay na, di ba? Minsan ganun tayo, di ba? Minsan parang, ay, praise God, tapos na. Pero meron na naman. Panibago na naman buno ng pananalangin. Amen? Pero sabi rito, di ba, they will mount up with wings. Hayaan natin na yung mga pagsubok na to, ito yung magtulak sa atin, lalo tayong kumapit sa Panginoon. Amen? Lalo tayong, yung mangunyapit talaga tayo at gawin natin yung pinagagawa ni Lord sa ating buhay. Hindi ito yung maging hadlang at huminto ka. Amen? Hindi ito yung maging paraan para huminto ka at ayoko na nga, parang hindi naman si Lord tumutugon eh. Ang dami ko nang ginawa. Lagi naman akong nag-church. Pero ganun pa rin. Mga kapatid, hayaan po natin na bawat pagsubok na itong nararanasan, mga challenges, ito po yung magtulak po sa atin lalo para pumainlang lang sa bawat pagsubok, bawat challenges po ng ating buhay. Amen? Just like eagle. Sige, palakpakan po natin si Lord. Mount up with wings like eagle. Ang ganda-ganda pong laging pag-aral. Ako po ay nanonood kasi ng mga YouTube and minsan pag inaano ko si Lion, si Eagle at ang dami-dami po niyang mga lessons na pwede mong mai-apply sa buhay po natin. Sabi diyan, mount up with wings like eagles, your stature will grow. Ang status, magkaiba po yung status and stature. Status yung tingin ng tao sa'yo. Stature yung tingin ng Diyos sa'yo. Sabi rito, you mount up with wings like eagles, your stature will grow. Run, but not get tired. Tatakbo ka, pero hindi ka napapagod. 'Di ba? You will move faster, ibig sabihin. Sabi rito, those who hope in the Lord. Those who wait upon the Lord. Sinabi na po natin yung definition kanina, di ba? Relationship and passionately do. You will run but not get tired. Ibig sabihin, you will move faster.
Patuloy at patuloy na gagawin mo yung kalooban ng Panginoon. Patuloy na gagawin mo kung ano yung mga nais ni Lord na ipagawa sa'yo. And number 4, walk, not become weary. Walk, not become weary. Anong ibig sabihin to? Consistent and unhindered in what you do. Tuloy-tuloy ka, consistent. Ang problema po kasi ng Pinoy, ningas kugon, di ba? Sa umpisa, ang galing. Pero bandang huli, pag tinamad na, stop na. But sabi rito, those who wait upon the Lord, sabi doon, walk, not become weary. Ibig sabihin, consistent and unhindered. Walang pwedeng pumigil. Tuloy-tuloy at walang pwedeng pumigil. Diba? In what you do. Hindi po tayo magpapahinto. Consistent and unhindered in what you do. Alala ko po si Jesus. Diba? Si Jesus, dahil dun yung word, yung salita ng Diyos ay buhay sa Kanya, 3 times siyang tinukso. Diba? Tinukso siya. 3 beses. Hindi siya nakipagniig. Hindi siya nakipaglaban. Anong sabi lang niya? It is written. It is written. It is written. At nagsawa si Satan, di ba? Umalis. Lumayo. Iniwan si Jesus. At ang ganda nun, di ba, napakasarap na walang demonyo sa buhay mo. Napakasarap na walang Satan sa iyong buhay. Consistent and unhindered. Ibig sabihin, di ka talaga titigil. At tuloy-tuloy. Diba? Tuloy-tuloy. At hindi ka magpapapigil sa iyong ginagawa o sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa iyong buhay. Tingnan po natin, ano po ba ang nagagawa habang tayo po ay nagwe-wait? What to do when waiting? Ano ba yung ginagawa natin? Okay, number 1, we must continue to partake of His divine nature. We must continue to partake of His divine nature. Ano po ba yung divine nature na to? Sabi po ng Bible, 2 Peter chapter 1 verse 4, for by this He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Partakers of divine nature. Ano ba tong partakers of divine nature? Sabi po ng Bible sa John 1:1, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. In the beginning. Kaya kung mahal po natin si Lord, mahal po natin yung salita ng Panginoon. At patuloy sabi rito, we partake, tinatanggap natin dun sa divine nature. Sabi po ng isang mga teaching ni Pastor Wilbert, what you listen will become your nature. Kung ano yung pinakikinggan mo, yun yung magiging nature mo. 'Di ba? So kung ang lagi mong pinakikinggan, masamang balita, iba na rin yung takbo ng isip mo. Kasi parang puro galit ka na. Ando ma, ang pasama ng balita. Pero sabi rito, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. At sabi dyan, and the Word became flesh and dwell among us. It's Jesus na nagsakatawang tao. Siya yung salita. Kaya sabi ko kanina, kung mahal mo si Jesus, kahit ilang sabi mo na mahal mo si Lord, pero hindi mo naman mahal yung salita niya, o hindi ka nagbibigay ng effort para patuloy na makinig at isagawa yung sinasabi ng Panginoon. Diba? Ano yung ibig sabihin nun, di ba? Sabi ng Bible sa Book of James, kung ikaw ay nakikinig lang ng salita ng Diyos at hindi mo to sinasagawa, dinadaya lang natin yung sarili natin. Dinadaya lang natin. Para ka daw isang tao na tumingin
sa salamin. Tumingin sa salamin. At pagkatapos mong makita yung itsura mo, tatalikuran mo na. It's the Word of God. Ang salita ng Diyos po ay kailangan po natin. At sabi rito, continue to partake His divine nature. At ano po yun? Yung salita ho ni Lord ay patuloy po nating tanggapin, patuloy nating isa pa mo. Be like the Berean church. Alam nyo, yung Berean church, they gladly receive. Talagang tanggap nila, yes, amen. At pagka-uwi, they thoroughly studied the scripture. Inaaral nila. Ganun din po tayo. Continue. While waiting, continue to partake divine nature. Kaya praise the Lord po. I-congratulate niyo po ang inyong mga katabi kasi nandito ngayon nakikinig. Amen? Congratulations. Kaya sa Sunday, huwag kang a-absent. Sabihin mo sa kanya, huwag kang a-absent. Kasi kailangan po natin ng Word of God. Amen? Kailangan ho natin ang salita ng Diyos. It's the Word of God. Ito po yung magtutulak ko sa atin para gawin ang kalooban ng Panginoon. At sundin kung ano po yung mga pinagagawa niya sa ating buhay. Amen? Amen? So it's the Word of God. We need to continue to partake His divine nature, meaning yung salita ng Diyos. Huwag ho nating pagsawaan na patuloy tayong makinig kasi faith comes by hearing and hearing by the Word of God. And we cannot please God without faith. Hindi mo mapapaligaya si Lord kung walang pananampalataya. Diba? Kaya kailangan nating makinig. Alam nyo, tayo, sabi ko nga kanina, very yung ating church. May araw-araw na daily bread. Ang kailangan lang, buksan mo yung Facebook, YouTube. 5:00 ng hapon. Iba't ibang mga mensahero na kasama natin sa ating tribo ang nagsishare ng Word of God. Huwag po nating palampasin. Amen? Kung hindi naman po kayo nakakapakinig ng oras na yun, pwede kasi siyang balikan. Ano pong ibig sabihin dito? Kailangan po natin ang salita ng Diyos kung gusto po nating magtagumpay. Kung gusto po nating lakaran ang kalooban ng Panginoon, hindi natin malalaman kung hindi natin alam kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi natin alam yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Sa amin po, sa Tanay Clan, ako po ay nagbigay ng mandate. Ayan, mandato. Sabi ko, let's read Bible. Magkaroon tayo ng Bible reading. Tapusin natin. I-goal natin yung, matapos natin yung Bible. As a start lang dun sa family. And even yung ibang group din po na aking tinuruan. Sabi ko, let's have a Bible reading para lang ma-discipline. Yan, madisiplina ka. Kasi minsan, di ba, pag nagbabasa tayo kung ano na lang. Pero kapag may susundan ka from Genesis, tuloy-tuloy, alam niyo po nakakatuwa kasi sa start, parang obligado ka o tawag dito, may time na makakamiss ka. Pero habang talagang dinidisiplina, kailangan po talaga kasi ng disiplina. So, as we, sabi ko start. At ang ko nga morning, yung tinuro sa atin ni Pastor, di ba, pagbulat mo ng mata mo, hindi ka muna mag-scroll ng Facebook o ano pa mang mga message, but the first hour of the day, si Lord muna. Si Lord muna yung kinausap mo. Amen. Sige, palakpakan po natin si Lord. Si Lord muna yung kinausap mo. Si Lord muna yung salita niya ang pinakinggan mo. Wala mo nang ibang balita. Wala mo nang ibang latest news sa yung friend sa Facebook, Instagram. Kundi Word of God. Kasi pagpapakita po yun na mahal mo si Lord at mahal mo yung salita niya. Kasi sabi niya, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. At natutuwa po ako, andito yung iba kong mga kasama sa
buhay, mga kapamilya. At yung akin din pong mga dinidisciple na from Gumaka and Pasig, sila rin po, makugulat ako umaga pa lang. Done Bible reading. So, gumawa din po kasi ako doon ng monitoring. O sige, ano na yung na-finish nyo? So, naging na nila habit. Kailangan lang po talagang discipline at may accountability. Di ba parang nag-aano kayo, hindi naman kayo nag-uunahan, kundi accountability lang na somebody na, ay, ito yung pinag-usapan namin. At ako po'y natutuwa kasi talagang nagbabasa po sila. Just Bible, kasi tinarget namin, mabasa yung Bible for 1 year. Kaya 5 chapters yun and old and new. At mababasa mo yung buong Bible. Why? We must continue to partake His divine nature. How? Listening. How? Reading. Ganun po yung buhay bilang mga mananampalataya. Kung gusto po talaga nating gawin ang kalooban ng Panginoon at lumakad sa kanyang kalooban. Okay, next. Okay, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hindi po kasi marirenew yung utak natin kung wala pong salita ho ng Diyos na patuloy na makikipapakinggan po natin. Alam naman po natin yung isip natin, di ba? May isip dyan na marumi, may isip na, di ba, masamang isip, nag-iisip ka ng iba. Iba-iba ho. Pero kapag ang isipan mo renewed ng Word of God, sabi dito, be transformed by the renewing of your mind. Pag-renew po yung ating mind, sabi rito, so that you may be proved what the will of God is. Malalaman mo kung ano yung kalooban ni Lord. Kung ano ang mabuti, perpektong kalooban ng Panginoon. How? By His Word. Bakit ko po ito binibigyan ng diin? Kasi we need the Word of God, people. We need the Word of God, church. Kailangan ho natin ang patuloy na, sabi rito, while waiting, ano ba? Ang dapat gawin, continue to partake His divine nature, and that is the Word of God. Ito maganda rin po ito. Pangalawa, we must continue to dwell in the abiding presence of God. Kailangan ho nating patuloy na maranasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Without the presence of God, wala ang presensya ng Panginoon, napakahirap. Diba? Pag wala ang presensya ng Diyos, sabi doon, in His presence there is peace. Pag naguguluhan ka, just ask the presence of God. Yung presensya din po ni Lord, yung mag-e-energize sa atin at magbibigay ng excitement para gawin po natin yung pinagagawa ni Lord. But without the presence of God, napakahirap. Diba? Kung wala ang presensya ng Panginoon. Alam niyo po, may mga time, minsan pag hindi mo alam kung anong gagawin mo, may mga pagkakataon na parang ang dami mong mga problema na kinakaharap. Sabihin mo lang, Lord, I want your presence. Gusto ko po yung presensya mo. Ikaw yung magbigay sa, nais kitang makaniig, nais ko yung presensya mo. Tapos makikinig ka na lang ng worship song, di ba? Makinig ka lang ng worship song. May iiyak ka na. Hanggang iiyak mo na yan sa Panginoon, hanggang parang ang gaan-gaan na ng pakiramdam mo. Why? Kasi ando doon na yung presence ni Lord na binigyan ka ng kapayapaan. Sabi ni Lord, di ba? In the presence of God, there is peace. Pag wala kang kapayapaan, you need the presence of God. Kapag kailangan mo ng kagalingan, you need the presence of God. Kung kailangan mo ng mga desisyon sa buhay, Panginoon, kailangan ko yung presensya mo.
Pag tinatamad ka na, parang ayaw mo nang gumawa, ayaw mo nang pumuntang mag-abot ng iba, o mag one-to-one, o paglilingkod mo kay Lord, parang napapagod ka na. Lord, I want your presence. Kasi ito po yung presensya ni Lord, yung magbibigay ng excitement sa'yo at energy to do the will of God. You will serve the Lord with gladness. Ito yung madalas kong marinig kay pastor. Serving the Lord with gladness. Sabing ganon, di ba? Sa paglilingkod natin kay Lord, ito yung pinagmumula natin ng lakas. For the joy of the Lord is my strength. Serving God, ito yung source of joy mo. Kita naman natin sa ating pastor, di ba? Kita natin sa ating mga pastor. Serving the Lord is the source of your joy. Dumating tayo sa time na yung paglilingkod natin sa Panginoon, ito na yung source of joy mo. Masaya ka na kahit pagod ka, kahit hirap ka, kahit napapagod ka. Kasi ito yung source of joy mo, maglilingkod ka sa Panginoon. Magpapatuloy ka kay Lord. Amen? We must continue to dwell in the presence. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. It's the abiding presence of God. Yung presensya po ni Lord ang ating kailangan. It is, anong sabi po rito? While waiting. Habang naghihintay ka, continue to dwell in the presence of God. Sabi ng Psalm 91 verse 4, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. And I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For it is He who delivers me from the snare of the trapper and from the deadly pestilence. He will cover you with His pinions, and under His wings you may seek refuge. His faithfulness is a shield. Sabi dyan, di ba? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Continue to dwell in the abiding presence of God. We need the presence of God. Amen? At sabi doon, dwell. Patuloy kang magpakababad. Patuloy mong hilingin, maranasan ang presensya ng Panginoon. Alam niyo po ba, sabi ng may isang awit, kung ikay lalapitan ka niya. Kung paano sabi ka kay Lord, kung gaano gustong-gusto mo siyang maranasan. Alam niyo po ba si Lord, higit na gustong-gusto po tayong makaniig. Gusto ng Panginoon na maranasan natin siya. Sabi po ng Genesis, di ba, in the cool of the day, si Lord bumababa para abutin yung kanyang si Eva at si Adan. But because of sin. Kaya po, I encourage everyone, hilingin po natin, napakanasain natin yung presensya ng Panginoon ay maranasan natin sa ating buhay. First hour of the day, Lord, I want your presence. Kasi ang dami ko na namang haharapin eh. Papasok na naman ako sa trabaho, iba-iba na namang makakaharap ko, iba-iba na naman ang makikita ko, iba-iba na naman ang makakasalamuha ko. Pero Lord, yung presensya mo, ito yung magtutulak sa akin para maintindihan ko yung kapwa ko. Ito yung magtutulak sa akin para kahit ganito yung ginagawa sa'yo, lalakipan mo pa. Ano sabi ng Bible? Lakipan mo ng mabuti ang gumagawa sa'yo ng masama. Amen? Overcome evil with good. Kaya when the presence of God is present, di ba? Walang puwang ang anumang negatibo o anumang mga samaan ng loob, mga hinanakit, o everything. Why? Because it magsasatisfy yung presence ni Lord. Amen? It's the presence of God. Ito ho yung mag-e-energize at mag-e-excite po sa atin para mabuhay at gawin ho natin yung pinagagawa ng Panginoon. Amen? Uy, ang bilis ng oras. Sige, Matthew 28. Okay, Matthew 28, 18 to 20, ito. Inuutusan na naman po ulit tayo. Kung gusto mong maranasan si Lord,
Sabi dyan, no, I am with you always to the end of the age. Makasama mo si Lord. Tapusan ng mundo, kasama mo si Lord. Go and make disciple. Amen? Go and make disciple. Wag na po tayong umalis. Wag na po tayong lumayo at yung ibang lugar. Kasi meron naman po talagang mga tinawag para doon. Pero missionary ka doon sa lugar mo. 'Di ba? Doon sa kaklase mo, sa kapitbahay mo. Sabi ni Rick Warren, hindi ko po makalimutan yung isang quotation niya. The strength of the church is measured on sending capacity, not on seating capacity. Ulit, yung healthy church ay masusukat on its sending. Ano yung sending na to? Yung mga tao sa loob ng church, hindi lang sila kontento na sila lang, kundi umaabot sa katrabaho, kaklase, kapitbahay, everything. Yung sphere of influence, not on seating capacity. Kahit punong-puno po tayo rito, kung wala naman tayong naaabot, magkakasawaan po tayo, di ba? Lagi na lang ito na lang laging nakikita ko, ito na lang lagi. Pero pag meron daw tayong kasama, meron tayong na-sharean, ay, attend tayo rito sa SM Cinema 2. Meron kang laging kasama, di ba ang saya? Di ba pag dyan nga tayo sa labas, wow, praise God. Meron akong kasama, ito katrabaho ko, kaklase ko, everything, sinama mo na. Di ba? So sabi dito, if you want to be with the Lord, yung presence ni Lord, ito yung pangako niya, I will be with you always to the end of the earth. Okay, so next. We must continue to be filled with the Holy Spirit. Ano po yung una? Sabi rito, we must continue to partake. Pangalawa, continue to dwell in the abiding presence of God. At sabi rito, number 3 na po yan. We must continue to be filled with the Holy Spirit. Tayo po ay mapuspos, mapuno ng banal na Espiritu. We must be filled every day. Tayo po ay puspos ng banal na Espiritu. Sabi rito ng Ephesians chapter 4, verse 29 to 31, let no unwholesome word proceed from your mouth. Walang hinding magandang salita na lumalabas daw sa iyong bibig. At sabi rito, but only such a word as is good for edification. Yung dapat daw lumalabas sa ating mga dila, yung nakaka-edify, napapalakas. Sabi dyan, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. At sabi dyan, do not grieve the Holy Spirit of God. Huwag ho nating pamighatiin. So, ibig sabihin, whenever you say something, sabi po ng Bible, life and death is in the power of tongue. Diba? Buhay at kamatayan. Kaya, dito, ingatan po natin yung ating dila. Diba? Kasi nagigrieve. Isipin po natin yun, nalulungkot si Holy Spirit, nagigrieve siya. If there are unwholesome word, proceed from your mouth. At sabi rito, let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as it is good for edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear, and do not grieve the Holy Spirit of God. Huwag ho nating pamighatiin ang banal na Espiritu. Kasi hindi ho siya magdidwell sa iyo. Kasi holy nga siya eh. But when you allow the presence, continue to be filled. Paano ba patuloy na mapakapuspos sa kanyang banal na Espiritu? Iwasan mo yung mga bagay na magdudulot na siya'y mamighati. Huwag mong hayaan na alam mo, kasi tayo naman, di ba, nakukonvict ka eh. Alam ko, hindi to gawa ni Lord.
Alam ko hindi ito yung nais ng Panginoon. Nakakapagsalita ka ng masama, makakapagsalita ka ng hindi kaaya, nag-iisip ka ng iba sa iyong kapwa, namimighati si Lord. At sabi rito, do not grieve the Holy Spirit of God. Kaya gawin ho natin, lagi tayong magpakapuspos. Kaya nga yun, di ba, yung waiting, the Word of God, the abiding presence of God, ay patuloy ho nating maranasan. Amen? So Ephesians chapter 5, verse 12. Yan, masyado na pong maliit sa akin. Ephesians 5 verse 12, therefore be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time, because the days are evil. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Holy Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks. Ayan, ito daw po dapat yung laman ng ating mga bibig. Sabi dito, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father, and be subject to one another in the year of Christ. Amen? So sabi dyan, be filled. Be filled with the Holy Spirit. Hayaan po nating patuloy pong maranasan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu while waiting. Paano mag-wait, di ba? Divine, partake ng divine nature, dwell in the presence of God, and to be filled with the Holy Spirit. Ano po yung resulta po nito? Lisan ko na lang po. We will grow stronger. Patuloy po tayong lalagong malakas. Amen? Patuloy po tayong yung paglago natin, tuloy-tuloy at malakas. Ayan. Sabi po dyan ng John 4:31-35. Basahin ko na lang po yung nakaguhit. My food is to do the will of Him who sent me and accomplish His work. You will grow stronger. You will grow stronger. At sabi nga ni Jesus, my food is to do the will of Him who sent. From whom every family in heaven and on earth derives its name, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with power through His Spirit in the inner man. Mapapalakas ka. Diba? Patuloy na ang kalakasan ng Panginoon, and you will grow stronger. Isa pa, ano pa yung pagpapalang ito? You will going deeper. You will be rooted and grounded as you wait on the Lord. Rooted and grounded. Yung salita ng Diyos, hindi mo lang pinakinggan at lumabas dito, kundi tinanggap mo na itanim sa puso mo. 'Di ba? Merong different kinds of soil. At sabi doon yung dapat sa good ground. At yung word of God na yun, lahat ng ating napakinggan, ito po'y mamumunga 100-fold. 60, di ba? Pero ang pinaka-ano po doon is 100-fold. Dapat nasa katuparan natin at nagawa po natin. Amen? At okay. Number 3, we will reach higher. Patuloy po tayong marami pa po tayong maaabot, mas patuloy pa po tayong gagamitin ng Panginoon, even everything na meron ka,
yung talent mo, yung gift mo, ay patuloy mong ipapagamit sa ating Panginoon. Kaya sabi dyan, those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Amen? So, ano sabi po dyan? You will grow stronger. You will go deeper, and you will reach higher like an eagle. 'Di ba? Papailan lang. Amen. Pwede po tayong lahat ay tumayo. Sige, tayo po ay mag-respond sa salita po ng Panginoon na ibinigay po sa atin. Sige, let's respond. Let's thank Him. Pasalamatan po natin si Lord. Lord, we thank you for your word. We thank you, Lord, sa mga salita mo, mga prinsipyo ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Sige, itaas po natin ang ating kamay. Tayo po ay tumugon like Mary, Lord, be it unto me according to your word. Lord, mangyari po ito, Panginoon. Hindi ko lang ito mapakinggan. Hindi lang dahil magandang pakinggan, kundi mangyari po ito ayon sa iyong kalooban. Come on, hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, oh God, we thank you. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. Salamat, Panginoon, sa iyong pangungusap. Father God, I thank you, Lord, for ministering of your word this morning. Lord, marami po akong sinabi, but I believe, Lord, isang salita lang, Panginoon, na kanila pong gagawin. Oh God, naniniwala po ako, O Diyos, na patuloy na maglalagay ka ng grasya para magawa po namin, Panginoon, magampanan po namin, O Lord, ang mga bagay na pinagagawa mo sa aming buhay. Lord, you know one word, we will follow you, Lord. Tulungan mo kaming sumunod. Tulungan mo kaming lumakad ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong katwiran, Panginoon. And let these blessings, O Lord, of waiting on you ay maging bahagi namin, for this is our portion, O God. Lord, we will mount up with wings as eagle. Oh, for those who hope in the Lord will renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall walk and not become weary. Oh Lord, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa buhay ng bawat isa na nakapakinig dito, Lord, sa aming church, even on online, Panginoon. Nawa, Lord, bawat salitang kanilang napakinggan, magsilbi ito, Panginoon, as we partaking divine nature, O Lord, na nais mong mangyari, Panginoon, sa aming mga buhay. Father God, hayaan mo na patuloy na maitaas ka namin, maluwalhati ka namin, at hindi lang kami mananatili, Panginoon, na nakikinig, kundi tagatupad ng bawat bagay na pinagagawa mo sa aming buhay. Lord, marami pong salamat. Tunay na pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Salamat sa umagang ito, Panginoon. We honor you, Lord. We love you, Jesus. We love you. Ito po ang aming panalangin ng pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.